Sinisilip na ng mga otoridad ang posibilidad na taga-Camp Aguinaldo mismo ang nasa likod ng pagnanakaw sa bahay ng isang colonel sa loob ng kampo. Isang kotse at 2 cellphone ang natangay ng mga magnanakaw. Saksi si Ian Cruz. Lalo pang pinaigting ang seguridad sa Camp Aguinaldo sa kabila kasi na mahigpit nilang pagbabantay sa kampong nagsisilbing General Headquarters ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Nalooban pa rin ang isa sa mga bahay dito, ang tahanan ni Colonel Nelson Sidrome sa Kapinpin Avenue. Kabilang sa mga tinangay ng pinaniniwalaang 2 hanggang 4 na kalalakihan itong Sabado, ang kanyang Emerald Green Mazda 323 na may plakang URJ 652 at 2 cellphone. Wala raw sa bahay si Drome at ang kanyang misis, habang tulog naman ang isang batang anak at kasambahay nang mangyari ang krimen. Aminado ang AFP, malalakas ang loob ng mga magnanakaw na pumasok sa bahay ng isang colonel na tumangay pa sa kanyang kotse kung nataon daw kasi na nabulilyaso ang kanilang lakad. Maraming magkakapitbahay na sundalo ang maaring rumisponde laban sa kanila. Pero wala raw namata ang Mazda sa mga checkpoints sa loob ng kampo na bukod pa sa mismong mga gate nito. Ikinabigla ito ng mga residente sa kampo. Tinitingnan din sa mga leads na if it's possible na yung individual na nito ay taga rito sa loob o kaya pamilya dun sa lugar dahil dun sa pangyayari niya. PNP rin ang may responsibilidad sa kaso kahit pa nasa kampo ito ng AFP. Iimbestigahan po natin at titiyakin po natin sa inyo na kung sino po man ang may gawa nito ay mananagot. Gusto kong i-report sa inyo na for the past 12 months, simula July last year hanggang sa buwan po na ito, nakapag-neutralize po ang Highway Patrol Group ng mahigit 50 na carnapping syndicates nationwide. Katunayan, mas mababa raw ang mga kaso ng carnapping sa unang 4 na buwan ng taong ito kumpara sa parehong panahon noong 2011. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Sa showbiz saksi, tutulak na pa Amerika ang singer-songwriter na si Cynthia Alexander. Tuluyan na nga ba niyang iiwan ang kanyang music career dito sa Pilipinas? Saksi si Katatibayan. So, I will be coming back to the Philippines. Sa malatulang titik ng kanyang mga kanta na sinasaliwa ng tugtuging walang dudang Pinoy na Pinoy. Hinangaan at tumani pa nga ng mga parangal ang singer-songwriter na si Cynthia Alexander. Pero sa nalalapit niyang paglisan sa Pilipinas ngayong Hunyo 27, tuluyan na nga bang hindi maririnig ng mga tagahanga ang kanyang musika? Hindi raw ayon mismo kay Cynthia. Katunayan, pagpapayabong pa sa musikang dito niya sinimulan ang gagawin niya sa Amerika matapos siyang pagkalooban ng artist visa ng gobyerno ng Estados Unidos. Bihira raw ang nabibigyan nito. Kaya laking pasalamat niya sa rekomendasyon ng Cultural Center of the Philippines at National Commission on Culture and the Arts. I decided to go to the US to relocate because I feel that I'm ready for change at saka yung challenge ng bringing my music, bringing Filipino music and championing our music elsewhere. Mananatili raw buhay na buhay sa kanya at kanyang musika ang pagiging Pinoy. Ang layo niya nga raw sa pansamantalang paglisan ay makilala pa ang musikang Pinoy sa international music scene. Pero sa paglisan, inamin niya rin kulang pa ang suporta kahit ng mismong Pilipino sa OPM o Original Filipino Music. I do not have the support of a label. I've always been independent. I do not have the support of radio because perhaps ang radio stations natin, hindi yun yung music format nila. Ang Pinoy music ay napakayaman. The only thing here is like a plant or like a seed. It has to be taken care of. Suportado naman siya ng ilang haligi ng musikang Pilipino. All musicians go through the process of trying to look for new places to express themselves. We also did try to migrate once, no? But we returned and said, no, this is where the home is. This is where my heart is. My hope is Cynthia is such a great talent, no? That she will bring all of her experiences, which happened to her in the Philippines, and will make it a universal. Mananatili si Cynthia sa Seattle, Washington, tinuturing music capital sa Amerika. Pero bibisita din daw siya sa bansa sa susunod na taon. Ako si Katatibayan, ang inyong saksi.
Samantala, kaliwang mata po ni Queen Elizabeth II, kapansin-pasing malakulay dugo ang pamumula. At mahigit 50 aso nagtagisan sa surfing competition sa Amerika. Saksihan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ipinagbuni ng mga taga-suporta ng New Democracy Party sa Greece ang kanilang tagumpay sa katatapos lang na national elections doon. Nakuha ng partido ang mayorya ng mga pwesto sa parliament, pati na ang kalyadong Social Democratic Party. Suportado ng dalawang partido ang pag-bailout o pagsalba sa naghihingalong ekonomiya ng Greece. Sa ngayon, pinamamadali na ng Greek leaders ang pagbuo ng New Democracy Party ng bagong gobyerno. Pinanood mismo ni Queen Elizabeth II ang final match ng prestiyosong Queen's Cup Polo Tournament sa UK. Pero marami nakapansin sa matinding pamumula ng kaliwang mata ng reyna. Tikom ang bibig ng Buckingham Palace kung bakit halos nagkulay dugo ang mata ng reyna. Pero anila, wala raw nangyaring masama sa kanya at maayos daw ang kanyang lagay. Ang tinaguriang man's best friend riding the waves na rin. Mahigit 50 aso kasamang kani-kanilang mga amo ang nagtagisan sa taunang dog surfing competition sa San Diego, California. Bukod sa pasiklaban sa pagsuong sa malalaking alon, nagpatalbugan din ang mga aso sa pagandahan ng outfit. Para sa saksi, Katatibayan nag-uulat. Kung nasa ng balita, ikaw at ang Liga ng Katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Sa ngalan ni Vicky Morales, ako po si Sandra Aguinaldo. Ako naman, Arnold Glavio. Susunod po ang Eyewitness at hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!